Hello po. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas na gaya ng ginawa natin o ginagawa natin every Saturday. Nandito po tayo para magbahagi ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Tayong mga tao, mahilig tayong makinig. Makinig tayo sa mga iba't ibang klaseng balita. Pero sa balita, may maganda, may pangit. Pero kung isa sa balita, diyan ka nagingit sa galit. Ganyan ang tao eh. Halimbawa, lalo na sa politika, yung minamanok mo, pag nakikita mong parang siya, nagagalit ka. Dapat tayo, ang election is one day lang. After that, dapat sabi nga nila, kalaban mo ngayon, dapat bukas kaibigan mo. Ganun dapat ang mga tao. In term of politics, sa Pilipinas po, ang pinaka matinding paligsahan dito is politics. Na nakikita po ninyo, napapanood ninyo, at napapakinggan ninyo. Sa Bible po, ang pagtuturo ng Biblia pagdating sa politics is ganito. Pero bago tayo papalawat sa politika, tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang tulong ng Diyos upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Sapagkat Diyos lang po nakakaalam ng mga bagay-bagay dito sa babaw ng lupa. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay, sa iyong salita na aming babasahin sa Biblia, upang aming pong lubos na maunawahan ang iyong pagtuturo, patungkol po sa politika. Ito po ang aming kahilingan, panalangin, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang isa sa batas ng politika ay ang pagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, ang isang tao, anuman ang kinikita niya, dapat binubwisan niya. Kahit yung mga, alam nyo, hindi ba nagkaroon tayo ng pandemic? Sarado ang mga negosyo, nabuksan ang panibagong negosyo, yung online. Kaya ang ginawa ng gobyerno, pinasukan ng online. Lahat ng nag-online, kailangan magparehistro kayo. Magparehistro kayo para magbayad kayo ng tax. Ako po, hindi ko alam yan eh. Nagparehistro ako. Inubliga ako. Kasi dahil nga sa ginagawa ko sa social media, nagpo-post ako. Kasi isa sa mga pinagkakakitaan ng mga content creator, yung mga post, iba't ibang mag-share ka lang, mag-post ka, mag-comment ka lang, and so forth and so on. Magkakapera sila. Kaya pati ako naobliga. Pero wala akong paginabang eh. Hindi naman ako nagkinabang kahit sikunduling. Kahit nagpo-post ako sa social media, napilitan ako magparehistro kasi inuobliga ako. After 1 year, sinulatan ako ng BIR. Akala siguro kumikita na. Wala pa rin eh. Nirenew ko lang yung rehistro ko. Hanggang doon lang yon. Ang sa akin kasi, actually, nung at the age of 20 years old, nung magtrabaho ko sa private sector, nagbayad na ako ng bis eh. Kung tutusin, at the age of 20, taxpayer na ako. Isipin nyo, barya-barya lang sweldo doon ha, magkano lang ang minimum. Pero nagbabayad kami ng bis. Siyempre, yan po ang isa sa mga batas ng Diyos. Okay, ganito. Sa verse 6, Roma 36, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng bis.
Kakain ka, merong bis. Ikaw na kumain, ikaw pa nagbayad ng bis. Oh, di ba? Oh. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Halimbawa, presidente, sino ang kanyang taga-singil ng bis? Ang biyayar. Yun ang kanyang kamay para magbayad ka ng bis. Pag hindi ka nagbayad, delikado. Aaburin ka niyan. Kakasuha ka, hindi demanda ka. 7. Ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang, parangalan ninyo ang dapat parangalan. Nung panahon ni si Chris Aquino, kasikatan niya, siya po ay taxpayer. Kinikilala siya ng gobyerno. Number 1. Malakas kumita si Chris nung araw. Number 1. May mga artista noon, araw sa panahon ni Ninoy Aquino, may mga artista na hindi nagbabayad ng buwis. Kinasukan sila. Oh, ang tanda ko si Richard Gomez, isa yan. Si ano pa ba yung huwag na natin banggitin yung iba. Pag kinasuhan sila, makikipagkasundo lang sila sa biyayar. Bayaran yung kanilang dapat bayaran. Wala nang kaso. Oh. Kaya nangyari nun, ang ginawa ng gobyerno, yung mga producer, halimbawa, producer ako, kumuha ko ng artista, siyempre, babayaran ko yung talent fee ng artista, ang gagawin ng producer, tatanggalin na niya yung tax. O parang pag-empleyado ka, no, nag-empleyado ko noon sa private, yung sweldo ko, binabawasan na nila ng tax. Oh, sila na nagre-remit. Hindi ako nagre-remit. Yan, ang ginawa ng biyaya noon, yung mga producer ang inublind na yung, halimbawa, yung talent ng artista mo is 10,000, kukuha nila yung nararapat. Yan. Kaya tayo nagbabayad ng buwis. Saan pupunta yung buwis? Ginagamit sa pagpapatayo ng tulay, kalsada, eskwelahan, kung ano-ano pa. Kaya, pati sweldo. Naalala ko nung araw, doon sa eskwela, pag-gobyernong eskwela ito, nagkaroon ng problema yung anak ko noon. So, pinatawag yung magulang, ako po yung pumunta, at nagkaroon ng diskusyon sa eskwela. Yung pag may mali yung anak ko, patatawag ka sa, may tawag sila dun guidance. Nagkaroon kami mainitan na pagtatalo ng guidance. Siyempre, kakatwira ko yung ginawa ng anak ko. Ngayon, sa isang pagkakataon po, ang sabi ko, alam niyo yung mga sweldo ninyo? Sa harap ng principal. Sa amin galing yan eh. Kako ganon. Sino nagpatayo ng eskwela na ito kako? Hindi ba kami? Ako hindi ako nagtrabaho sa government kako. Sa private ako nagtrabaho. Yan. Lagi ko sinasabi yan. Dito naman sa palengke, meron nagtitindang mga buraot doon. Alam niyo ng mga buraot sa segunda mano yon. Saka gusto ko makamenos po, doon ako pumunta. So, yun nagtitinda, sa bangketa siya nagtitinda. Puro palpak yung binibigay niya sa akin. Kaya yung pangatlo, sabi ko, isoli mo na lang yung pera ko.
Kasi pangalawa na itong bumalik ako sa iyo eh. Puro palpak ako eh. Ngayon, ayaw niyang isoli yung pera ko. Dapat isoli mo kasi hindi mo naman itong binigay mo sa akin eh. 2 beses na ka ako. Unang-una, nagtitinda ka na sa bangketa ka. Sino nagpatayo ng bangketa? Taxpayer. Taxpayer ako eh. Gumagamit ka ng bangketa pero nagtitinda ka na silang gamit. Oo, nagpunta ako dito para makipagmurahan. Pero wag mo naman akong benta ng walang silbi. Kaya sabi ng ibang nagtitinda, sige na, ibalik mo na lang yung pera niya. Na sinabi ko, pwede kita palayasin dito. At gusto mo, magpunta tayo ng barangay. Taxpayer ako, dala ko yung ID ko. Samantalang ikaw, gumagamit ka ng kalsada, isip kong tuloy, hindi ka nga nagbabayad dito eh, kako. Kaya pag taxpayer po kayo, pwede nyo gawing sandata yun. Especially sa mga nasa government. Sinabi ko rin yun sa tanggapan ng DSW, sinabi ko yun. Hindi po ba pag magsisenyor na kayo, magre-report ka sa DSWD para ma-recognize kang senior citizen ka na. Kung ano man yung benepisyo ng gobyerno sa mga senior para mag-benefits ka. Nagkaroon kami ng mainitang pagtatalo ng taga-BIR ay taga-DSWD. Hanggang sa sinabi ko, yung sweldo mo nga sa akin galing yan eh. Talagang inano ko na. Hindi ko masanang gusto sabihin pero kailangan magawa mo yun. Para lang sila kasi hanggat mahari ayaw ko nilang entertain eh. In short, talo siya. Hindi recognize niya yung ano ko. Dapat kong ma-recognize. Yan ang sinasabi ng Biblia. Tayong mga tao, kung babasahin natin sa verse 1, ang sabi niya, ang bawat tao dapat pasako sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan, hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalang umiiral. Kaya yung biyaya, kamay ng Diyos yan. Para maningil ng buwis sa dapat buwisan. Sa panahon ni Jesus, tinanong si Jesus eh. Guro, pwede bang mag-tax tayo? Ay magbayad. Sabi ng tao kasi, sabi ni Pedro, magbayad tayo ng tax, sabi ni Pedro kay Jesus. Sabi ni Jesus, magbayad. Ibigay yan kay Cesar. Ibig sabihin, magbayad ka sa gobyerno. Nagbayad si Jesus sa panahon nila. Kung ang Panginoong Yesus po nagbayad ng bis, tayo pa kayang tao hindi magbabayad ng bis. Kaya nakalagay dapat pasakop tayo. Kanino? Sa pamahalaan. Sapagkat ang pamahalaan ay itinatag ng Diyos. Verse 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Kaya nung ginawa na si Biyayar no si Inares sa panahon ni Pinoy, yung mga artista, kinasuhan sila. So, ginawa nila, nagipag-compromise sila sa Biyayar. Bayaran nila yung dapat bayaran at wala ng kaso. Yun po, dapat tayong magbayad ng bis. Pero nangyayari ngayon, ang daming mga kumikita ng in-private yung solo nila. Naalala ko nung araw. Doon sa isang, na kasi pangalan yung kumpanya na yon, nag-seminar ako doon. Yung isa pala doon, napakalakas ang benta. Ang pangalan niya, John. Kinasuhan sa Biyayar. Kaya kumikita siya ng milyon eh. Hindi siya nagbabayad ng bis. Kaya kahit po individually,
sabi ko nga po sa inyo, nung araw yung mga, dahil lockdown, di ba? Gusto mo kumain ng ganyan, order ka lang. Hindi ba pinakamalakas na kabuhayan no, panganap buhay ang pagkain. Di ba pinasukan ng gobyerno yan, dapat magbayad kayo ng bis. So nagre-reklamo yung tao, bakit pa daw yung mga ganong klase nga na buhay, kailangan daw bisan. Iyon nga po eh. Kapag kumikita ka, magbayad ka ng bis, sanda nang nagpapasak ka sa gobyerno. Kasi pag hindi ka nagbabayad ng bis, hindi ka nagpapasakop sa gobyerno at ang sabi ng Biblia, may kapangyarihan ng gobyerno para parusahan ka. Anong kaso? Tax evader. Yan ang magiging kaso mo pag hindi ka nagbabayad ng bis. Pero nakakalungkot po, ito lang pag empleyado ka, wala ka na reklamo, nakabawas na sa iyo. Sa payslip mo, ando na yung nakalagay eh. Pero marami pa po na mga niloloko ang buwis. Mga malalaking kumpanya na hindi po tapat sa pagbabayad ng buwis. Kaya kung minsan po, kahit anong gawin po ng gobyerno, kasi kailangan nila pag-usahin ng pagsingil ng buwis eh. Bakit? Sa dami ng binabayaran ng gobyerno, pinagkakagastusan. Diba? Naalala ko kung isang politiko, meron siya tinanggap na campaign fund 50 million. Anong ginawa niya? Hindi niya ginamit yun. Kasi binigay na sa kanya bilang campaign fund. At ang sabi niya, binayad ko naman buwis eh. Binayaran niyang buwis yung 50 million. Kita niyo? Dapat talaga, anuman yung mapa sa kamay mo, kaibigan, dapat dinabayaran mo ng buwis. Tanda na pagpapasakop mo sa gobyerno. Kasi yung mga nakukuha ang buwis dyan, yan po ang ginagamit nila pagka magkaroon ng eskwela, sa mga health center, gamot, yung mga tulong sa mga senior citizen, ayuda, ano pa, tulong sa mga PWD, mga ayuda, lahat po yung galing po sa tax. Kaya dapat magbayad tayo. Halimbawa ako, senior citizen na ako, si Kuya Romy, si Ate Dorca, senior citizen na sila. Si Kuya Romy sa private din nagtrabaho yan, sigurado, nagpabayad ng buwis yan. Kung tumating man po ang senior citizen at makinabang ka sa tulong ng gobyerno, dapat lang. Eh bakit? Nung wala ka pa senior citizen, bayad ka ng bayad sa gobyerno para umunlad ang gobyerno mo. Hindi ba nagkaroon na reklamuhan yan? Nung pandemic, hindi ba nagbigay ang DSWD ng mga iba't ibang mga tulong, financial? Kaya ano sabi ng mga iba, bakit kaming mga taxpayer na tumutulong sa gobyerno para yumaman ang gobyerno, para umunlad ang gobyerno, bakit hindi kami kasama sa mga ayuda? Samantalang yung minsan hindi nagbayad sa gobyerno, standby lang. Pagbigay ng ayuda, meron sila. Kaming mga nagbabayad ng bis, bakit hindi kami kasali? Nagkaroon pa ng mga ganyan diskusyon. Masakit man tanggapin, talagang mahirap. Ano yan? Halimbawa, ako sabi ko, kung tumatanggap man ako ng paginabang sa gobyerno, karapatan ko yun kasi taxpayer ako. Paano yung hindi naman nagbabayad, standby na lang sila sa habang buhay, nang dumating ang panahon, nagkakaroon pa sila ng benepisyo. Kaya kung ako tatanungin nyo,
Kung meron man dapat bigyan ng benepisyo dyan ng gobyerno, dapat lahat muna nagbayad ng buwis. Alam naman nila kung sino nagbayad ng buwis. May mga tax account number. Lagi mo ginagamit yung tax account number mo. Gagamitin mo sa SS. Mag-apply ka ng SS loan. Nandun yung tax account number mo. Connected yun eh. Ibig sabihin, taxpayer ka. O kagaya na lang nung, di ba, naging member po ako ng Pag-ibig. Kahit sandali lang. Nung kunin ko yun, nahulog ko sa Pag-ibig, ano sabi nila? Kuha ka muna ng sulat sa SS. Ganun talaga. Siyempre, kasama yung tax account number dyan. Ibig sabihin, nagbabayad ka ng buwis, naghuhulog ka ng SS. Isipin nyo? Kaya kung mga taxpayer lang, ako for me mas dapat silang bigyan ng tulong. Bakit? Sila po yung kasangga ng gobyerno sa pagunlad. Ayun, hindi naman po ako for me hindi naman ako laban kung bigyan nila yung mga hindi nagbayad ng buwis. Halimbawa, naging senior ka, hindi ka man nagbayad ng buwis. Bibigyan ka ng tulong bilang senior, okay lang yun. Pero dapat mas priority yung nagbayad ng buwis. Ganun dapat. Kaya sabi ng Biblia, ang gobyerno, ang Diyos ang nagtatag. Kaya yan ang layunin, bakit kayo nagbabayad ng buwis? Si Jesus Christ, nagbayad siyang buwis sa kanyang panahon. Kung siya nagbayad, tayo pa kaya ang hindi magbabayad? Salamat, Panginoon Diyos, niliwanag mo sa amin na ang gobyerno, ikaw po ang nagtatag. At ang sino man lumalaban sa gobyerno, ang sabi mo, ayon kay Apostol Pablo, ay nararapat parusahan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po ang mag-asawang Kuya Romy, Ate Dorcas. Dito po sa tahanan sa Barangay 103. Sonic District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye.